Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ano man ang pagsubok na dumating sa ating buhay ay huwag tayong makalimot na magdasal at humingi ng tulong sa Poong May Kapal. Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Demetrio, 57 years old at nakatira dito sa Pangasinan. Alam ko na maaaring marami ang mawirduhan sa kwentong aking ibabahagi sa gabi na ito. Pwedeng marami ang hindi maniwala pero lahat ng ito ay nangyari sa buhay ko. Mga pangyayari na kailanman ay hindi ko makakalimutan. Ganon naman talaga sa buhay natin, hindi ba? Palaging may parte sa buhay natin ang kahit napakatagal ng panahon ang nakalipas, hindi pa rin mawawala sa ating isipan. Kilala ko noon sa aking kayamanan at pagiging mabuting tao, lalo na sa mga bata at mga kapuspalad, Papa Dudut. Pag-aari ko ang isang malaking pabrika ng tela sa lalawigan ng Pangasinan noon. Meron din akong maganda at mabait na asawang si Sara. At ganyan din ang aming anak na si Demetrio Jr. na bukod sa matalino na ay mapagpakumbaba pa. Naniniwala ako na sa bawat biyayang natanggap ko sa Panginoon ay dapat mabahagian ang aking kapwa. Hindi ako nagsasawang tumulong sa mga nangangailangan noon at ramdam ko na yon ang dahilan kung bakit gustong gusto ako ng mga tao. Napaka-relihiyoso ng aking pamilya. Hindi namin nakakaligtaan na magsimba. Bukod dito ay aktibo kami sa mga gawaing simbahan. Buong puso kaming naglilingkod sa Diyos. At yun ang pinakamahalaga para sa amin. May tuturing na huwarang kaming pamilya. Kaya kami ay tinutularan ng mga tao sa aming lugar. Ang sabi nga nila ay napaka-perpekto na raw ng aming pamilya at wala na kaming may hiling pa noon. Masasabi ko na medyo tama sila doon dahil totoong masaya ako sa mag-ina ko. Palagi kong ipinagpapasalamat sa Diyos na ibinigay sila sa akin. Subalit Papa Dudut, dumating ang mga sunod-sunod na trahedya sa buhay namin noon. Nasunog ang aking pabrika dahil sa hindi tamang pagkakabit ng kawad ng kuryente. Nalugi rin ang iba pang negosyo ko at nagsimula kaming maghirap sa pera. Ganon pa man ay naging maunawain ang asawa ko at kailanman ay hindi niya ako inaway o sinumbatan sa mga naging problema namin. Palagi niyang pinaparamdam na nandyan lang siya para sa akin. Makaraan nga ang 2 buwan ay namatay sa atake sa puso si Sara dahil hindi niya matanggap ang nangyari sa aming kabuhayan. Ilang araw pa lamang matapos ang kanyang libing ay dinapuan ng pulmonya ang aming anak at namatay din ito hindi kalaunan. Labis-labis ang pagtatangis ko noon dahil sa mga nangyari ito sa akin. May mga pagkakataon na sinisisi ko ang Diyos at dahil sa tindi ng sama ng loob ay naisigaw ko noon na bakit ako, Panginoon? Buong puso ako naglilingkod sa inyo, pero bakit mo ako pinaparusahan ng ganito? Ano ba ang kasalanan ko sa iyo? Magmula noon ay tuluyan na akong tumalikod sa Diyos. Hindi na ako nagsisimba at kusa na akong tumiwalag sa kanilang simbahan. Hindi na ako yung dating Demetrio Sr. na mabait, matulungin at relihiyoso.
tuluyan na nga ako nagbago. Malupit ang Diyos. Kung mapagmahal siya, bakit niya ako ginaganito? Pagsusumbat ko. Isang gabi habang nasa silid ako, ay mataman kong pinagmamasdan ng larawan naming magpapamilya na nakapatong sa mesang katabi ng aking katre. Habang pinagmamasdan ko ito, ay umaagos ang luha mula sa aking mga mata. Nang walang ano-ano'y may narinig akong boses ng lalaki mula sa aking likuran. Magandang gabi kaibigan, bate ng lalaki. Bigla kong napalingon at nakita ko ang isang makisig na lalaki na may edad na 40s siguro. Ang kasuotan niya ay sobrang makaluma at may hawak na itim na attache case. Sino ka? At paano ka nakapasok sa aking silid? Magkahalong gulat at galit na tanong ko. Ako si Lucius. Lucius Ferot. Bukas ang iyong silid kaya nakapasok ako. Nakangising sinabi ng estranghero. Ugali mo bang basta-basta na lang pumapasok nang hindi kumakatok? Paggalit na wika ko. Demetrio, alam ko ang mga nangyari sa iyo. Namatay ang iyong asawa at anak at nasunog ang iyong pabrika. Tugon ni Lucius. Nanlaki ang mga mata ko sa mga sinabi niya. Paano mo nalaman ang mga ito? Ako ba ay minamanmanan mo? Tanong ko. Tumawa lamang si Lucius. 6,000 taong ko nang minamanmanan ang sangkatauhan kagaya mo. Wika niya. Ako ba'y niloloko mo? Pabulyaw na sabi ko. Hoy, wala akong panahong makipaglokohan sa iyo ha. Masama ang araw ko ngayon. Sigaw ko pero hindi ako pinansin ni Lucius. Alam ko ang iyong pinagdadaanan, Demetrio. Nandito ako para tulungan ka. Kailangan mo ang tulong ko, Demetrio. Wika pa niya. Hindi na ako nakaimik. Inaamin ko na kailangan ko ng tulong. Naisip ko kung totoo ba na kayang ibigay ng kausap ko ang tulong na yon. Maya't maya pa ay nagtanong ako. Ang sabi mo ay 6,000 taon mo nang minamanmanan ang buong sangkatauhan. Ikaw ba ay nagtataglay ng kapangyarihan? Tanong ko. Oo, sagot ni Lucius. Ako ang nagtatag ng kabihasnan ng tao. Dahil ako ang Diyos sa mundong ito. Wika niya na ikinangisi ko sa inis. Isa kang baliw, singhal ko sa kanya. Sige Demetrio, pagdudahan mo ako. Murahin mo ako. Gustong gusto ko ang mga ganyan. Buong galak na sinabi ni Lucius. Pero ito ang sasabihin ko sa iyo, Demetrio. Kaya kong ibalik ang iyong asawa at anak pati na rin ang iyong pabrika. Wika pa niya. Hindi ako nakapagsalita sa pagkakataong ito. Napagtanto ko na hindi ordinaryong tao ang kaharap ko. Inaamin ko na gagawin ko ang lahat maibalik lamang ang asawa at anak ko. Pati na rin ang aking kabuhayan. At kung kinakailangan kumapit sa demonyo ay gagawin ko. Total ay tinalikuran naman ako ng Diyos. Kung talagang makapangyarihan ka ay patunayan mo, hamon ko sa kanya. Tingnan mo ang kwadro, sabay turo ni Lucius sa kwarto na nasa ibabaw ng mesa. Laking gulat ko nang makita ko na wala na ang mga larawan ni Sara at ng aming anak. Tanging larawan ko na lamang ang nasa picture frame. Paanong hindi ko na naituloy ang sasabihin ko dahil inunahan ako ni Lucius? Paano sila nawala? Patay na sila, Demetrio. Pero kaya kong ibalik sila sa iyo ng buhay na buhay. Tugon pa ni Lucius. Magagawa mo ba talaga yan? Muling kinakabahang tanong ko. Ngumisi si Lucius at muling itinuro ang kwadro. Tingnan mo ngayon ang kwadro, Demetrio. Wika pa niya. Lalo ako namangha nang makita kong muli sa kwadro ang larawan ng aking mag-ina. Para siyang nagmagic ng mga oras na yon. Ano, Demetrio? Wika ni Lucius na ngayon ay nakatitig kay Demetrio. Kaya mo ba talagang ibalik sina Sara at Demetrio Jr. at ang pabrika ko? Tanong ko pa. Walang duda. Tumango si Lucius habang patuloy ang kanyang pagngisi. At ano naman ang kapalit?
Pagtatakang tanong ko. Ikaw ang iyong buhay, Demetrio, sagot ni Lucius. Ako? Bulalas ni Demetrio. Oo, buhay mo ang kapalit, wika ni Lucius. Bahagyang hindi ako nakaimik. Sa bagay wala na ring kwenta ang buhay ko magmula noong mawala lahat sa akin. Sa totoo lang ay naging miserable na ang aking buhay. At isa pa'y hindi naman siguro masama kung maniwala ako sa taong ito. Baka nga naman matulungan niya ako. Sa kabilang dako ay paano kung ang Lucius na ito ay isang manlolokong salamangkero o isang mangkukulam? Di bali na. Total ay wala namang mawawala dahil nawala ng lahat sa akin. Kapag dakay sumagot na rin ako noon, Papa Dudut. Sige, payag ako. Tugon ko. Kung ganon, sabi ni Lucius, pirmahan mo na ang kasunduang ito. At binuksan niya ang kanyang attache case at nilabas ang isang dokumentong may pamagat na kasunduang hindi mababawi magpakailanman. Pwedeng basahin ko muna? Tanong ko. O sige, basahin mo, sagot ni Lucius. At binasa ko ang kasunduan. Nakasaad doon na ibabalik ni Lucius ang asawa at anak ko, pati ang aking pabrika kapalit ng buhay ko. Ayon sa kasunduan ay babalik si Lucius makaraan ng 1 taon para kunin ang kanyang kabayaran ang buhay ko. Sige, pipirmahan ko na ito, ang sabi ko. Magaling, wika ni Lucius at iniabot sa akin ang itim na ballpen. Agad kong pinirmahan ang kasunduan habang nakangiting nakatingin si Lucius sa akin. Matapos pumirma ay agad na kinuha ni Lucius ang kasunduan. Aboteng ang ngiti niya habang nilalagay ang dokumento sa kanyang attache case. Paalam, Demetrio, hanggang sa muli nating pagkikita, at tuluyan ang naglaho si Lucius. Nanginginig ang buong katawan ko at hindi ko mawari kung anong klaseng nilalang ang nakausap ko. Isa ba itong demonyo na nag-anyong tao? O isa ba itong panaginip? Totoo kaya ang lahat ng ito? Pagtataka kong tanong. Humiga ako sa katre at ipinikit ang aking mga mata. Hindi pa rin mabura sa isipan ko ang mga sinabi ni Lucius. 6,000 taong ko nang minamanmanan ang sangkatauhan. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa isipan ko. Totoo kaya ito? Tanong ko sa sarili ko. Hindi nagtagal ay nakatulog na ako, Papa Dudut. Nang magising ako kinabukasan ay laking gulat ko nang makita kong nasa tabi ko si Sarah. Bigla akong napabalikwas at sabay yugyog kay Sarah na himbing sa pagkakatulog. Dahil sa pagkakayugyog sa kanya ay nagising si Sarah na wari na alimpungatan. Sarah? Sarah, ikaw ba to? Hindi makapaniwalang tanong ko. Ano ba ang sa tingin mo? Multo ako? Inis na sinabi ni Sarah pero hindi ko siya pinansin. Si Junior, nasan siya? Tanong ko pa. Ano ba nangyayari sa iyo, Demetrio? Pagtatakang tanong ni Sarah. Siyempre, nasa silid niya, tulog pa. Wika ng asawa ko. Patakbo akong lumabas sa aming kwarto at humangos ako sa silid ng anak ko. Agad kong binuksan ang silid niya at nakita kong tulog na tulog pa nga ito. Buhay siya. Buhay na buhay ang anak ko at mahimbing na natutulog. Bumalik ako sa kwarto nila at kinuha ang aking cellphone. Agad kong tinawagan ang aking sekretarya. Good morning, sir. Bakit po? Sagot ng aking sekretarya. Jenny, kumusta ang pabrika? Tanong ko sa kausap ko. Okay naman po, sir. Bakit po ba? Tanong pang muli ni Jenny. Wala naman. Inaalam ko lang. Sagot ko. Kung ganon, totoo lahat ang mga sinabi ni Lucius. Naibalik na ang aking mag-ina at ang aking pabrika. Papa Dudut, doon muling naging maayos ang buhay namin. Bumalik ang dating masaya at masiglang buhay namin. Lalo pang umunlad ang aming kabuhayan dahil sa lumaki ang aming pabrika sa loob lamang ng ilang buwan. Kaya hindi ko masukat ang aking kaligayahan. Dumaan pa ang mga araw at buwan ay tuluyang ko nang nakalimutan ang mga nagdaang trahedya sa aking buhay. Mga trahedyang itinuring ko ng isang masamang panaginip. Hanggang sa nalalapit na ang takdang panahon ng usapan namin ni Lucius.
Mga ilang linggo na lamang at babalik na ito upang maningil ng pautang. Dito na ako na bahala, Papa Dudut. Masaya na ang aking buhay at ayaw kong mamatay. Kaya naisipan ko na takasan si Lucius. Isang araw ay hinikayat ko ang aking mag-ina na magbakasyon kami sa Amerika ng ilang araw. Pumayag naman ang mag-ina ko dahil sabik din silang makapuntang muli sa Amerika. Sinadya ko na sa araw ng pagbabalik ni Lucius ang araw ng pag-alis namin patungong New York sa Amerika. Tiwalang-tiwala ako noon na natakasan ko na si Lucius. Paalam Lucius, sabi ko sa sarili ko habang lulang kami ng eroplano. Ipinikit ko ang aking mga mata at di nagtagal ay naidlip na ako. May 30 minuto akong nakatulog ng mahimbing. Nang magising ako ay may kakaiba akong napansin. Walang mag-ina ko pati na rin yung mga pasahero. Kinabahan ako at tinawag sina Sarah at Junior pero walang sumasagot na mga oras na yon. Sumilip ako sa bintana ng eroplano. Nasa himpapawid pa rin kami. Tumayo ako at muling tinawag ang mag-ina ko. Lalo akong kinabahan nang wala pa rin sumasagot. Nag-iisa lamang ako sa eroplano nang biglang bumukas ang pintuan ng cockpit at lumabas si Lucius. Laking gulat ko nang makita ko siya. "Kumusta ka na, Demetrio?" Nakangising bati niya. "Ikaw paano ka?" Hindi natuloy ang aking sasabihin dahil inunahan ako ni Lucius sa pagsasalita. "Gusto mo kong takasan, no?" "Hindi mo ako matatakasan, Demetrio. Kahit saan ka magpunta. Oras na para ako ay maningil," sabi niya. "Nasaan ang mag-ina ko?" Nanginginig na tanong ko. "Wala na sila. Patay na sila," sagot pa ni Lucius. "Ngunit meron tayong usapan na dapat mong tuparin," katwirang ko. "Usapan? Ikaw ang hindi tumupad sa usapan. Kaya gusto mo kong takasan. Kukunin na kita, Demetrio," sigaw pa ni Lucius. At gumuhit ng malaking kidlat at tinamaan ng eroplano. Agad itong nagliyab at sumabog. Sa gitna ng higanting apoy ay lumitaw ang nakakapangilabot na nakangising mukha ng isang demonyo. Papa Dudut, abot langit ang nararamdaman kong kaba. Nang makabangon ako mula sa higaan. Halos naliligo ako sa pawis ng mga oras na yon at basa rin ng pawis ang bedsheet ko. Grabe! Ang panaginip o bangungot na yon. Parang totoo talaga. Mula noon ay nagsisi ako sa mga naging kasalanan ko, lalo na yung nangyaring panunumbat ko sa Diyos. Pinilit kong bumangon at magbagong buhay. Doon ko nakilala ang aking pangalawang asawa na si Esther at biniyayaan kami ng isang napakabait na anak na si Angela. Sa ikapitong kaarawan niya ay niregaluhan namin siya ng isang manika. Matagal na niya itong inaasam kasi talaga. Sa katunayan ay palagi niya kaming kinukulit na ibigay sa kanya ang manika na gusto niya. Kaya naman yun na lamang ang niregalo namin sa kanya. "Yehe, may manika na ako," napalukso na sabi pa ni Angela. "Pero pangako mo na magpapakabait ka, ha?" ang sabi pa ni Esther. Mabait naman talaga ang baby ko eh," sabi ko naman sabay karga sa anak ko na si Angela. Pagkatapos ay hinalikan nito sa pisngi. "Ano yan, baby damulag?" pabirong sabi ni Esther at tumawa na rin. Talagang mahal na mahal ko ang mag-ina ko. Kasi silang nagbigay ng dahilan para muli akong magpakatatag sa buhay, Papa Dudut. Kung hindi dahil sa kanila ay baka tuluyan ang nasira ang buhay ko. Sa katunayan ay muntik na ring mamatay si Esther sa pagsilang niya noon kay Angela. Ayon sa doktor na sumuri sa kanya, may diferensya ang kanyang matres kaya hindi na siya pwedeng magbuntis. Yun din ang dahilan kung bakit ganoon na lamang ang pagmamahal namin kay Angela. Gayon pa man ay hindi namin siya pinalaki sa layaw. At dahil mabait siyang bata ay nauunawaan niya lahat ng paghihigpit at pagmamahal na ibinibigay namin sa kanya. Tuwang-tuwa si Angela nang dumating ang kanyang karawan dahil ibinigay na namin sa kanyang pangako naming manika. Binili namin yon sa isang kilalang mall sa Pampanga. Ito yung klase ng manika na pumipikit ang mga mata kapag ipinapahiga at bumubukas kapag binabangon. Mahigit na 2 talampakan ang laki nito, kaya para itong maliit na bata.
Sa labis na tuwa ni Angela ay nayakap niya ang bago niyang manika at isinasayaw pa ito. Labis-labis ang pagmamahal niya sa kanyang manika. Parang hindi laruan ang turing niya dito kung hindi isang kalaro o kapatid. Kapag dumarating ako mula sa paaralan ay agad niyang kinakarga ito at hinahalikan pa. Maging sa pagtulog namin sa gabi ay katabi niya ito. Nasa gitna namin si Esther, si Angela at ang manika niya at madalas na kinakausap niya pa ito na parang isang bata. Tuwang-tuwa naman kaming mag-asawa noon. Para sa amin ay masaya kami kapag masaya si Angela. Ang kaligayahan naming mag-asawa ay naputol nang dumating ang trahedya sa aming buhay. Dinapuan ng dengue fever si Angela. Nung una inakala nilang ordinaryong lagnat lang ang dumapo sa anak namin. Kaya pinapainom lang siya ng paracetamol. Pero pagkalipas ng ilang araw ay lalong lumala ang kalagayan ni Angela. Nagsimula itong magsuka at may mga butlig-butlig na tumubo sa mga braso niya at tiyan niya. Lalo pa siyang nanghina at agad naming isinugod ang anak namin sa ospital. Ngunit huli na ang lahat. Namatay sa ospital si Angela at labis-labis ang pagdadalamhati naming mag-asawa sa maagang pagkawala ni Angela. Halos mabaliw na naman ako noon sa labis na pagtangis habang yakap-yakap ko ang bangkay ng anak ko. Angela, anak ko, hindi ka pwedeng mamatay. Gumising ka, anak, ang sigaw ko habang yakap ko ang maliit na katawan ng anak ko. Anak ko, huwag mo kaming iwan, anak ko, Angela. Panaghoy naman ang aking asawa habang nakasalampak ito sa may sahig. Huwag ka mag-alala, pare. Hindi ka nag-iisa. Nandito lamang ako para damayan ka. Kayo ni Maring Esther, sabi ni Badong na kaibigan ko. Sino ba naman ang hindi magdadamayan kung hindi tayo magkapitbahay lang? Dagdag naman ni Warlita. Hindi namin kayo iiwan. Nasa tabi niyo lamang kami. Wika rin ni Anton na isa pang kapitbahay. Maraming salamat sa inyo, napakabait ninyo. Ang lumuluhang sambit pa ni Esther. Kung wala kayo maaring nabaliw na ako sa labis na pagdadalamhati, ang sabi ko naman. Matapos ang 4 na araw ay dadalhin na si Angela sa kanyang huling hantungan. Lalong tumindi ang pagtatangis naming mag-asawa. Nawalan pa ng ulirad si Esther nang ipasok na sa nicho ang kabaong ni Angela. Agad siyang dinamayan ng ilang kapitbahay na nakikipaglibing. Ako naman ay parang baliw na nagsisisigaw noon. Anak ko, Angela, anak ko, sigaw ko. Maraming mga nakipaglibing ang hindi nakapigil sa kanilang damdamin at nakiiyak na rin. Matindi ang pagkakahabag nila at pagluluksa tulad naming mag-asawa. Sa ganitong kalagayan ay napakahirap para sa aming mag-asawa na makabangon. Kaya minabuti ni na Ingo, nakatatandang kapatid ni Esther at ng kanyang asawang si Sean, na samahan muna kami ng ilang araw. Alam ni Ingo at Sean na kailangan namin mag-asawa ng pakikiramay sa panahong yon ng kapighatian. Sasamahan namin kayo ni Sean ng ilang araw para may karamay kayo, ang sabi pa ni Ingo. Maraming salamat Kuya Ingo, tugon naman ni Esther. Sa pong araw ding nanirahan si Ingo at Sean sa bahay namin. Sa loob ng panahong ito ay pinalakas nila ang loob naming mag-asawa. May mga kapitbahay din na dumadalaw sa amin upang aliwin kaming dalawa. Lumipas nga ang maraming araw ay unti-unti na kaming nakabangon. Tanggap ko na ang pagkamatay ni Angela. Samantalang si Esther ay mukhang hindi pa. May mga pagkakataon na nakatingin ito sa malayo na parang may malalim na iniisip. Alam ko na kaagad na naaalala naman niya si Angela. Kaya lagi ko siyang pinagsasabihan na tanggapin na lamang ng maluwag sa kanyang kalooban ang pagkawala ng aming anak. Tanggapin na lang natin ang pagkamatay ni Angela, Esther. Marahil ay may plano ang Diyos kung bakit maaga niyang kinuha ang ating anak. Malumanay na paliwanag ko. Ngunit bakit ganito kaaga? Hindi niya ba alam kung gaano kasakit ang mawala ng kaisa-isang anak? May halong hinanakit ang boses ni Esther. Nawalan din ako ng kaisa-isang anak dahil sa labis na pagmamahal ko sa atin, Esther. Makahulugang tugon ko. Hindi na nakaimig pa si Esther, napahagulhol na lamang siya at napayakap sa akin.
Naintindihan ko naman ang nararamdaman ng asawa ko. Babae siya kaya mas mahirap para sa kanya na matanggap ang masaklap na katotohanan na wala na nga si Angela. Isang gabi habang nililinis ko ang aking lumang gomang sapatos ay naulinigan kong nagsasalita si Esther. Napakasaya ko dahil nandito ka na naman. Sana'y palagi ka na lang nandito para hindi na ako malungkot pa. Buong giliw niya itong sinasabi. Nagtaka ako dahil wala namang ibang tao sa bahay namin liban na lamang sa aming dalawa. Parang may kausap siya sa loob ng aming silid. Marahan akong lumapit sa silid at sinilip kung sino ang kausap ni Esther. Laking gulat ko nang makita kong kausap ni Esther ang manika ni Angela. Nakasandalang manika sa katre. Kailan ka uli babalik anak? Narinig kong tanong ni Esther sa manika. Sa puntong ito ay bigla na lamang akong pumasok sa silid at sinabing sino ang kausap mo Esther. Medyo nagulat naman na sumagot si Esther. Si Angela. Kausap ko si Angela, wika niya. Bigla akong nakadama ng pangamba sa tinura ng asawa ko. Alam ko nagdadalamhati pa ito sa pagkamatay ng anak namin pero hindi dapat ganito ang kinikilos niya na parabang nababaliw na siya. Ano ka ba Esther? Wala na si Angela, patay na siya. Kaya't imposible na nakakausap mo pa siya. Marahang paliwanag ko sa asawa ko. Ngunit talagang kausap ko siya. Giit pa ni Esther. Nasa manikang ito ang kaluluwa niya, kaya nakakausap ko siya. Turo niya sa manika. Nagimbal ako sa mga narinig ko. Hindi totoo yan. Anong kaluluwa ang sinasabi mo? Inis na tanong ko. Bakit ba ayaw mong maniwala? Pagalit na sinabi ni Esther. Ayan, kausapin mo siya. Kung gusto mo. Sabay turo niya sa manika. Tumigil ka na Esther. Sigaw ko sa asawa ko ngunit lalo nag-init si Esther sa galit. Kung ayaw mong maniwala, ay iwan mo kami dito ng anak mo. Kasabay noon ay dinampot niya ang manika at inilapit sa kanyang dibdib. Agad ko namang sinunggaban ang manika at akmang iahagis na sana ito sa labas ng kwarto nang biglang gumalaw ito. Papadudot laking gulat ko talaga nang makitang nanlilisik ang mga mata ng manika. Nagsalita ito ng malademonyong boses. Bitawan mo ako hangal, wika pa ng manika. Isa itong demonyo, sigaw ko. Papatayin kitang hayop ka, biglang humalakhak pa ang manika. Isang nakakatakot na halakhak yon. Napatili sa takot si Esther at sa tindi ng pagkagulat ko ay nabitawan ko ang manika. Nagimbal na lamang kaming mag-asawa nang tumakbo ang manika palabas ng silid. Hinabol ko ito habang nakasunod sa akin si Esther. Nasaan na yun? Sabi ko habang iginalang paningin sa salas. Muli napatili si Esther nang mula sa kusina ay lumabas ang manika. May hawak pa ito na kutsilyo. Papatayin kita Demetrio, sigaw ng manika at nilundag niya ako bigla. Inundayan ako ng saksak ng manika at mabuti na lamang at mabilis na nakaiwas ang katawan ko. Nahawakan ko ang braso ng manika at ibinalibag ko ito sa may sahig. Nabitawan ng manika ang kutsilyo pero si Esther naman ngayon ang pinupuntirya nito. Nilundag ng manika si Esther at akma itong sasakalin. Demetrio, tulungan mo ako, sigaw pa ni Esther. Nasulyapan ko ang krusipihyo sa maliit naming altar. Agad ko itong kinuha at umahangos sa kinakaroonan ni Esther na sinasakal na ng manika. Hinablot ko ang manika at tinapat ang krusipihyo sa mukha nito. Lubayan mo kami, kampo ng kadiliman, sigaw ko. Ilayo mo sa akin yan, ungol ng manika habang pinit itong pumipiglas. Bumalik ka sa impyerno, demonyo ka, sigaw ko pa. Lalong lumakas ang pag-ungol ng manika at kasunod noon ay bigla itong nagliyab. Inihagis ko na ang manika sa bintana, pagbagsak nito sa lupa ay nangisay pa ito. Hindi nagtagal ay tuluyan nang natupok ng apoy ang manika. Sa puntong ito ay nagdagsaan na ang mga kapitbahay na nakarinig sa pagtili ni Esther. Ano bang nangyari sa inyo Esther? Tanong ng isang matandang babae. May masamang espiritu na sumapi sa manika ni Angela at gusto kaming patayin. Nanginginig sa takot na sagot pa ni Esther. Diyos na mahabagin. Pagkrus ng matandang babae. Sobra na ang mga kampo ni Satanas at pati ang manika ay sinasapian na nila.
Asan na yung manika? Tanong naman ng isang lalaki. Ayan siya. Itinuro ko ang nasusunog na manika. Nagliyab siya nang maitapat ko sa kanya ang krusipeyo. Sabay pakita ko ng hawak kong krusipeyo. Pinagmasdan ng lahat ang nag-aabo na manika. Samantala'y nakayakap si Esther sa akin. Wala na. Wala nang manika ni Angela. Ang natitirang alaala ko kay Angela. Umiiyak nitong sinabi. Alam ko, Esther. Sagot at ipinatong ko ang kamay ko sa balikat ni Esther. Pero lagi mo itong tatandaan. Mananatiling buhay ang alaala ni Angela dito. At itinuro ko ang aking puso. Hindi na nakapagsalita pa si Esther. Ilang saglit pa ay muli niyang pinagmasdan ang manika. Tuluyang naging abo ang manika ni Angela. Papa Dudut, sa marami tayong pwedeng pagdaanan na hindi natin maintindihan. Pero ano pa man yon, isa lang ang hindi dapat mawala sa atin ang matinding pananalig sa ating Puong May Kapal. Alam ko na minsan ay mahirap intindihin ang dahilan ng mabibigat na pangyayari sa ating buhay. Pero palaging may dahilan kung bakit nangyayari ang lahat ng yon. Yours truly, Demetrio. Maraming katanungan ang minsan ay mahirap bigyan ng kasagutan. Minsan kasi kailangan ng tamang panahon para sa mga bagay na yon. Pero kailanman ay hindi natin dapat na questionin ang Puong May Kapal. Dahil hindi niya naman tayo bibigyan ng kahit na anong pagsubok na hindi natin kakayanin. Kailangan lang natin na magtiwala sa Kanya at manalig na hindi niya tayo kailanman pababayaan. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.